Network Entertainment. Personally, kung masaya naman ako sa company and okay naman yung package and may bibigay pa silang extra sa akin, then I would stay. Ako, It really depends. Hindi. Kasi both doon sa other company, it's also uncertain pareho naman Ayun, uncertain yan. oo. Kaya nga, titingnan mo na lang, maganda ba mga kaopisina ko? Oh, Mabait ba si boss? titingnan ko yung both packages. May bidet ba sa opisina? May bidet ba sa CR nila? I-negotiate ko. Alam mo, pareho yan. Malamig ba yung aircon? Pareho yan. Dahil gusto nila ako pareho. Libre ba parking? Pero dahil gusto nila, kunwari ako, Oo. dahil gusto nila ako pareho, ayan, opportunity yun. Para, ano ang tawag doon? Gatasan mo sila. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ngayon ang aking co-host, si Zar Dalos Reyes, CRSP. Hello. Zar. Hi everyone. Hi Stanley. Oh, tagal natin di nag-record Marami kasi tayong ginagawa, pero nag-advance recording kasi tayo para sa mga listeners natin. We've been busy with Suplado Motors and of course sa social media accounts ng Underpaid, no? We always post, lagi naka-update yan. And sa mga Immortal na laging nag-aantay ng mga bagong post namin, salamat sa suporta. We've been posting reels most of the time before the episodes even was published sa Spotify. Nandiyan dyan yung mga teasers natin. So thank you for following us. Thank you for engaging then sa sa channel, especially sa Facebook kasi yun ang priority namin right now yung Facebook channel. Ayun. So yun, naka 50,000 followers na tayo. Happy Diba? 50. 50,000. Happy 50K, Thank you mga so Immortal. much. Dahil sa inyo yan. Kaya kami nandito. And syempre, hindi lang tayo makikita sa social media na Facebook, TikTok, tsaka Instagram. We'll be having our YouTube channel soon. Kaya Yun, mag-subscribe kayo. Abangan nyo yung YouTube channel. Yung mga BTS, lalagay namin doon. Yung mga interview na doon lang, pang YouTube lang. May mga ganun tayong gagawin. So it would be very different from the podcast setup. Bukod sa may mga podcast episodes. Kaya mag-subscribe kayo sa Spotify, Apple Podcast, wherever you listen to podcasts, sa YouTube ng TPN. Maglalagay kami ng mga updates doon. At syempre, dahil nasa YouTube na tayo, may kailangan maporma na tayo ngayon. Sabi ko nga, dapat alam mo, ganun pa rin yung damit ko. Dapat may makeup artist na tayo, tsaka yung mga nag-aayos ng buhok natin. Dapat nga, very authentic nga Oo nga, hindi nyo na makikita. Bagong gising ka, ganun. Hindi nyo na makikita naka-crocs na yung parang nakapambahay. Hindi na, naka-rubber shoes na ako lagi. Bakit nagka-crocs ka ba? Oo. Pag recording, hindi mo nakikita pa mo kasi pag nag-YouTube tayo, mas na-highlight na yung okay. yung forma natin, yung suot natin. Ganun ba? Ako kasi pag Spotify, nakikinig usually mga tao, usually audio siya. Pag YouTube, more in visual. Tsaka yung mga tao ngayon nanonood sa YouTube sa bahay, yung malaki TV nila, digital na lahat So, makikita nila kung di ka nag-makeup, kung ano yung suot mo sa lamin, kung medyo gusot-gusot yung damit mo. Naka-Muji ako. At saka nag-plancha ako kanina. Yun. So, yun. Stay tuned mga Immortal and mag-subscribe rin kayo sa Suplado Motors kasi we've been shooting a lot of content about motoring. We've been reviewing cars, yung mga bagong labas, EV, hybrid, may mga gas, yung diesel, meron din. Pareho diba? kami nagde-drive ni Stanley. Yun. Ikaw talaga may action ka. Pareho kami nagaganon. Huwag kang May mga driving videos kami. May mga reviews, lahat, kumpleto. Actually, weird na, no? Kasi hindi naman ako gumaganon Naka-stay put lang yung kamay ko. Parang sayaw yun sa TikTok yung overdrive. So subscribe to the Underpaid Podcast on all social media accounts or networks, Facebook, TikTok, Instagram, soon YouTube, and Suplado Motors. Tapos si Zar nasa LinkedIn. Yeah, it's Zar Dalos Reyes 1 on LinkedIn. Yun. And social media accounts namin,
Ako, Stanley Chi, siya naman. It's my other office, PH, and Zardelos Reyes. Yan. Yun. Ako, Stanley Chi on all social media accounts. I-share nyo yung mga pinopost ko ron. Yung mga pictures na may mga umaakbay sa akin sa mga pictures. Ayun, yung mga umaakbay sa'yo or yung mga food videos mo. Real yung mga quotes. May mga nagre-request ng quotes ko about love. Kasi yung trabaho quotes is nasa underpaid. Yeah. Pagka motoring content, nasa Suplado Motors. Pag about love? Pag love, lifestyle, yung mga laruan, yung mga kung ano nung ginagawa ko. Pagka yung mga guests sa men's room, lalagay ko sa personal social media accounts ko yan. So, mag-log in kayo ron, subscribe, mag-like, mag-follow, di ba? Tsaka yung Chibog. Chibog. Yung Chibog, doon ko nilalagay sa personal ko yun eh. Chibog is your food reviews. Food review. Kasi, pag underpaid, ang tawag ko mga immortal. Oo. Pagka Suplado Motors, Team Suplado. Tama. So, yung Stanley Chi na Chibog. Hindi, yung mga nanonood ng food reviews, Chibog fam. Oh, pero yung mga fans ko, iniisip ko nga kasi yung Team Suplado is talagang overall na yun eh. Parang community dapat eh. May nagsuggest na ibahin ko naman daw. Sabi ko, pag iniba ko, ginawa ko mga stanista. Stanista. Baka i-report ako ng mga tao. Baka i-block ka. Oo, mga stanista. Bad vibes ka, ganun. Masabihin, not today Stan, mga ganun. Hail Stan, yung mga ganun. Okay. Hindi pwede mga not stanista. Not today. Baka i-report ako ng mga religious groups Oo nga, wag na. Pero right now, a lot of you guys are messaging us sa Facebook na fan page, sa Instagram, humingi ng advice sa atin. Oo. So, ito gagawin natin. Dear Underpaid Podcast. Kung ready ka na. Ready babasahin na. ko na yung sulat. Ito galing sa ating follower at listener. Dear Underpaid Podcast. Ako po si Paulo, 36 years old na taga Parañaque. Nag-resign ako dahil may offer sa ibang company na mas mataas ng 25%. Biglang nag-counter offer ang current company ko at tinapatan nila. Masaya naman ako sa mga katrabaho ko at malapit lang ang office pero napapaisip ako kung kaya naman pala nilang ibigay yung sweldong hinihingi ko. Bakit kailangan ko pang mag-resign bago nila ibigay? Should I stay or should I go? Nagmamahal, Paulo. Ayun. Anong papayo mo, Zar? Well, with the little information that we have, because we don't have the specifics of yung company. Okay, ang alam natin is tinapatan. Yung counter offer ay tinapatan. So like for example, he's just earning maybe 75,000. Tapos in-increasean, 'di ba? Kunwari naging 100,000 na lang. So okay, 100,000 yun yung counter offer din ng company niya. So imagine mo kung pareho rin naman ng sweldo, if I were him and maayos naman yung company ko, masaya naman yung mga coworkers ko, tapos malapit lang naman sa bahay nila yung company, ang gagawin ko, mag-renegotiate ako. Yun yung first step. Paano renegotiate? Yun yung first step ang nagagawin ko. Kasi tinapatan nila eh. So, mag-aas ako, can you increase it to maybe 110,000? Baka nga i-125,000 ko pa eh. Kasi at least, medyo mas mataas yun doon sa offer ng isang company. Hindi yung paparehas lang Oo, hindi yung paparehas lang. So, kasi nandun na eh. Okay, nakita na natin na they want to keep Paolo. They want to keep him in the company. Hindi ko na iisipin, like for example for me, hindi ko na iisipin na okay, mukhang humingi na siya ng increase before. Pero ang first step na gagawin ko, if I were Paolo, is I would renegotiate. I would negotiate it. I would ask for more. Kasi pwedeng bigay sa'yo eh. May chance na ibigay sa'yo eh. 'Di ba? Or may chance na ibigay kay Paolo. Paano kung hanggang dun lang?
Hanggang doon lang? Kunyari, tinapatan lang. Hanggang lang. Kunyari, sige, hanggang 100,000 lang tayo. Hanggang 105 lang, ganun. Hanggang 105? Ako gagawin ko, I would weigh my options. Kasi, while both are uncertain hindi ko naman alam kung ano mangyayari dun sa dalawang companies na yun So, I would weigh my options. For example, Company A, which is the other company, pareho lang naman ang sweldo to, di ba? Titignan ko kung anong distance ito sa bahay ko. May opportunities ba for growth? So I would suggest, Paolo, have a conversation with both companies. What's in it for me? Diba? And then weigh your options. Like for example, baka dun sa company A, baka meron namang career growth. Company A is the other company. Yung bagong nag-offer Yung old company. Okay. I-ano na lang natin, new company. O baka dun sa new company, meron silang career growth. Baka dun sa new company, every year may increase. So I would have that conversation first with both companies. Kasi mahirap mag-decide yun with the information that Paolo gave us. Mahirap mag-decide. Mahirap rin mag-suggest. We have to, pero generally, I would first negotiate. Second, I would talk to both companies. One, what's in it for me? What's your offer? Paano niyo sasabihin, what's in it for me kung magstay ako rito, ganun ba? Hindi, ito Kasi hindi lang pera usapan pagdating sa sweldo Hindi lang naman pera yan minention niya yung pera, pero kung isipin mo, there are other benefits that these companies would offer. There are career opportunities that these companies would offer. So dapat yung conversation would also revolve outside of that monetary compensation, di ba? May non-monetary rin yan. So, na hindi niya na-share sa atin. Well, hindi naman niya kasi pareho lang naman. Lahat. Kasi if you think about it, pareho lang naman ng sweldo. Pero since andun tayo dun sa overall package, I'm talking about the overall package, I would discuss compensation with those two companies. And then decide from there. Okay. Yun. So yun ang papayo mo kay Paolo? Talk to the companies first. What's in it for me? Is there growth? May salary increase ba every year? Ano yung mga benefits? Like may health ba? May health card ba? Meron bang bereavement benefit? For example, may dental ba? Ilan lang leaves ko per year? Baka doon sa old company, baka mamaya bigay sa'yo unlimited na leave, di ba? Meron ganun sa US common yon sa US. Or doon sa... Wala siya sa US, taga-Paranaque siya. Hindi, sinasabi ko lang as an example, meron mga remote companies na nagbibigay rin ng unli leave. So, yung mga ganung bagay, ilan ba leaves? Ilan ba yung meron bang mentorship pro? Meron bang support? Meron bang pakotse, for example, pabahay, for example. So, yung mga ganung options, kailangan mo rin alamin. Kailangan mo alamin yung full package na ino-offer ng parehong companies and then decide from there. Okay. Paolo. Daming Paolo Maraming salamat sa pinadala mong sulat. And I appreciate na naging honest ka dun sa tampo mo sa company na kung kaya naman pala nila ibigay yung sweldong hinihingi mo, ba't kailangan pa mag-resign bago nila ibigay? Si Zar sabi niya, weigh your options. Totoo naman yon, nasa sa'yo rin naman kasi talaga kung lilipat ka o hindi. Ito yung advantage and disadvantages kung lumipat ka ng company. Ang advantage, they value you as an employee kasi binigay yung hinihingi mong sweldo. Yun yung worth mo Ang isa pang advantage is a new environment. Bagong experience lahat yan, bagong mga kaopisina, bagong connections, bagong kakilala, bago lahat. Ano pa? Hindi ko alam kung meron kayong usapan, libre ba parking, yung convenience, malapit rin ba sa bahay mo, baka mamaya taga-Paranaque ka, tapos yung opisinang... Sa Bulacan pa hindi na sa Bulacan, baka QC nga lang, sa Fairview, mahirapan ka na. Oo.
So, mamaya, nag-renegotiate ka or nakipag-usap ka sa kanila, kailangan pala mag-relocate ng bahay. So, yun yung mga advantages. And disadvantages is hindi mo alam kung ano yung makikita mo pang, may bidet ba yung CR nila? Baka wala. Baka wala kayo aircon. Baka pangit lahat ng mga opisina mo. Yun yung mga disadvantage na hindi mo pa alam. Baka masama ugali ng boss mo. So, kailangan alamin mo yung ask around. Baka mamaya may mga kakilala ka dyan na pwede mong tanungin. Pwede ka rin mag-research sa LinkedIn, may message ka sa mga sa mga common friends ninyo. Glassdoor. Meron akong in-apply na bago, in-offeran ako 25% ng mas mataas ang sweldo ko dyan. Or you don't need to discuss the salary. Sabi mo lang, lilipat ako sa ganitong kumpanya, okay ba? Si ganitong boss, okay ba? Ma-under sa kanya. Yung mga kaopisina, kumusta ugali nila? Ngayon, ang advantage naman, pagka nagstay ka, syempre, malapit sa bahay, kasundo mo na yung mga kaopisina mo, kilala mo na si boss, mas malaki pa sweldo mo. Ang disadvantage dyan, sanay ka na sa ugali nila eh. Paano after 2-3 years, gusto mo ma-increasean ulit? Hindi nila ibibigay na naman sa'yo. May ganun na silang ugali, alam mo na. Tataasan ba ang sweldo mo, tsaka tataasan ang posisyon mo, or tatambakan ka ba lalo ng mas maraming trabaho? Baka mamaya yung resentment nila na, pinigilan natin mag-resign to, tapos pepetiks-petiks pala, or hindi worth it yung investment namin sa kanya na tinaasan ng sweldo. So you have to prove yourself kasi tinapatan nila yung yung offer sa'yo ng ibang kumpanya. So mas kailangan mo magpabibo, magpa-impress, kailangan you have yung hindi ka sasablay, 'di ba? Doon sa lumang kumpanya pag nagstay ka eh. And yung HR, syempre alam niya lahat, tsaka yung manager baka mamaya masumbatan ka. Kaya nga namin pinigilan kasi akala namin kaya mo yung trabaho eh. You can take on more responsibility. Tandaan mo sa Pilipinas, mas malaki sweldo mo, mas marami kang responsibilidad. Tinaasan ka ng sweldo, tataasan ka ng posisyon, mas maraming trabaho. So, i-compare mo. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Kung ako, tatanungin mo personally, I would check pero mas malapit ako doon sa lilipat ako ng company. Kasi bakit kailangan umalis pa ako? Tama yung concern niya eh. Ba't kailangan umalis ka pa bago mapansin yung value mo? 'Di ba? Ibig sabihin may problema sa culture, sa ugali ng boss, sa ugali ng manager, ay maglabas ng pera. Kung naisip niya makakalibre kayo, pwede nang wag bayaran OT ng mga to. Di naman aalis itong mga to sa atin eh. Di magre-resign. Baka may ganung ugali yung old company ha. So you have to check yung work culture, ugali ng boss, di ba? If your boss is mabait, maayos sa katrabaho, maayos kausap, nagta-translate yun sa mga empleyado eh. Pero pag yung boss mo medyo sinungaling, bolero, di ba? Parang salesman kausap, papangakuan ka tapos hindi itutupad, malamang yung mga ibang empleyado ganun din. So, check-in mo yung bagong company. Kasi, pag babalik ka naman sa old company, pwede rin naman eh. Baka mas taasan pa yung position mo tsaka yung sweldo mo. Diyan ka magre-renegotiate. O libre ba yung parking? Ano ba? Mabango ba yung opisina nyo? Pag nagtrabaho ba ako rito? Pati yung mga mabango ba yung opisina? Pag nagtrabaho ba ako rito, maganda ilagay sa CV ko. Kasi may mga companies na ganun eh. Oo. Yung pangyabang, galing ako sa ganitong company, multinational company. Galing ko dito bigatin, di ba? Oo. So, i-check mo yan. Sino ba katabi mo sa opisina? Yung cubicle mo, importante yun eh, di ba? May work from home options ka ba? So, may options talaga. Pero ikaw, Ako, lilipat ako. Lilipat ka? Oo, lilipat ako. Ako, dahil dun sa part na masaya siya sa company niya, at saka malapit sa bahay niya,
kung ako mag-renegotiate ako. Well, pero kung gano'n na ugali ng boss, alam mo nang medyo kuripot, nga, masaya ka, malapit nga sa bahay mo, pwede ka naman lumipat ng bahay eh. Lumipat ka nga na opisina eh. Pero tingnan mo muna, kasi it doesn't mean na kapag hindi binigay sa'yo yung increase the first time you ask, it doesn't mean that they don't value you Pero kasi, they value you, pero yung benefits, may insurance ba sa kabila? Dito ba? May ano ba? Kailangan niya i-weigh. May pa-car loan ba rito sa kabila? Sa isa, wala, di ba? So ako... Ano yun? Madali bang umabsent pagka nagpaalam ka? Kung ako, ang gagawin ko, kasi dahil umalis siya dahil doon sa sweldo ngayon binibigay na sa kanya. At saka chance niya yon para mag-negotiate. Kasi ako kunwari, may humingi, nangyari na sa akin yan eh. May humingi sa akin ng increase. Hindi ko nabigay kasi wala naman kaming budget nun eh. Sinabi mo yung totoo na walang budget? Oo, wala namang budget. At saka hindi siya ma-approve. Edi nung nag-resign siya, kumuha siya ng job sa iba. Trinay ko i-counter offer kaya alam mas mataas yung binigay sa kanya eh. Kita mo na. Oo. Kaya mo naman palang tapatan. Pero kasi, yun, talagang emergency yun. Kailangan wala akong choice kung kailangan ko talagang, gusto ko siya i-keep. Kaya lang, nung time na yun, walang budget eh. So, mas mahal rin kasi ang mag-train ng bagong empleyado. Yan ang iniisip ko rin kung bakit siya mas mahal. Ayaw paalisin. Baka he's doing the work of 2 to 3 people. Mas mahal mag-train. Oo. Ito namang team member ko. Hindi naman, ganun pa rin yung work niya. Pero mas mahal rin kasi mag-train. Magaling ba talaga? Exceptional? Magaling naman siya eh. Kapag ganun, kung ako kunyari exceptional na talagang magaling, I would talk to him na wala tayong budget ngayon, pero after ilang months, sigurado increase ang kita. Ganun na gagawin ko. Kasi ako as a manager, wala kasing certainty minsan eh. Kasi sa akin freelance eh. So wala kasing certainty in terms of the increase. Pero kapag merong budget, kaya ko increase yon by $5. So kunwari, $20 per hour sila ngayon. 25, diba? Kaya ko bigyan 25, which is naabot na nung iba, na umabot sila sa $25 per hour. Anyway, basta sa akin, kung ako nagsabi ako mag-resign ako, tapos okay naman ako doon sa company kung saan ako aalis. Tapos binigay nila yung offer, tinaasan nila yung sweldo ko, I might keep it. May pagka-pride issue rin to eh. Oo. Kasi siya eh. Dati. Nagtatampo din siya eh. nag-resign ako dati. Tinanong ako kung tatapatan namin yung sweldo mo, magsistay ka ba? Ano sabi? Ano sabi mo? May isang nasa tabi nun, gumaganong-ganon eh. Umiiling-iling. Talaga? So nakita ko yung sign na huwag mo tatanggapin. Kasi parang testing lang ako. Tsaka, ikaw bilang empleyado, makikita mo kung may mapapala ka sa company o wala eh. Ayun. Makikita mo sa opisina pa lang, sa yung career growth. O kunyari, is it a family-owned business? Is it a multinational company? If it's a multinational company that would look good on paper, yun, doon ka. Kasi kung family business lang yan, medyo alam naman ng mga managers na mas gaganda yung career mo kung lumipat ka. Diba? So, ang tanong niya talaga dito is, may pera naman pala. Sabi niya, should I stay or should I go? Oo. May pera naman pala. Ang pinakatampo niya talaga is, meron naman budget, bakit hindi binigay sa kanya nung hiningi niya? Ako, kung masaya naman ako sa company, and this is personally, kung masaya naman ako sa company, and meron namang okay naman yung package, and may bibigay pa silang extra sa akin, then I would stay. It really depends. Hindi. Kasi both, for this other company, it's also uncertain eh. Pareho naman uncertain yan. Kaya nga, titingnan mo na lang, maganda ba mga kaopisina ko?
Mabait ba si boss? Titingnan ko yung both packages. May bidet ba sa opisina? May bidet ba sa CR nila? I-negotiate ko. Alam mo, pareho yan. Malamig ba yung aircon? Pareho yan. Dahil gusto nila ako pareho. Libre ba parking? Pero dahil gusto nila dahil gusto nila ako pareho, ayan, opportunity yun. Opportunity yun para, anong tawag doon? Gatasan mo sila. Diba? Gatasan. Ang pangit ng term. Gatasan. Opportunity yun. Gagatasan mo sila. Grabe, Zard, joker ka talaga. Diba? Uy, hindi mo term yun. Pero chance mo na yun. Hindi, pero sa akin, basta, ako for me, hindi kita sasabihan kung anong gagawin mo ngayon kasi wala akong masyadong information. Doon sa parehong companies. Ang pinaka advice ko, yun nga, gatasan mo pareho. Ako sa akin, be more practical. Maganda nga, malaki nga sweldo mo. Pero baka mamaya, the company hindi ganun kaganda. Tapos yung environment hindi ganun ka-okay. Instead na magkaroon ka ng mental health problems, doon ka na lang sa dating company. Yun lang. Pero if ako nasa iyo, sa position mo, lilipat ako. Kasi bakit kung kailan umalis ako tsaka mo lang papansin na yung worth ko, yung hinihingi kong salary na increase, di ba? Ba't mo lang ibibigay kung kailan aalis na ako? Ibig sabihin, tinetesting ka noon. Pagka nagstay ka, sabihin, ayan naman kasi nagagawa ng pag kinounter offer, di tatawagin sa'yo, si counter offer ka na, gano'n. Oo. Di ba? Baka mamaya, pag sinabi mo magre-resign ka, di na maniniwala sa mga kasama mo. Di ba? So, nasa sa'yo lahat yan. Weigh your options and I hope na nakatulong itong payo namin sa'yo, Paolo. From Parañaque. Ito siguro gagawin ko. Okay, counter offer. Magde-negotiate ako. O sige, from 100,000 na ina-offer mo sa akin, bigyan mo ko ng 125,000. Baka nga 150 ko pa eh. Ganon? Oo. Syempre tatawaran pa ako, di ba? So baka nga 150 ko pa eh. Well. Gusto mo pala ako magstay eh, di ba? Baka 150 ko pa eh. So, gusto ka namin magstay pero ka na maabusado. Ganyan. Wag ganunin ka, di ba? Kaya ka nga nag-negotiate, di ba? Talagang inagatasan mo yung kumpanya. Ganon, talagang. So 150,000 o 125, sige. Tapos, kapag pumayag sila, syempre, mas mataas ng 25,000 yung sweldo mo dun sa new company. Ako, pag may mas maganda kang kaopisina, lumipat ka. Ako, magsastay. So, magsastay ako. Tapos, ang gagawin ko, during that period, maghahanap pa ako ng ibang trabaho na mas mataas sa 125. Side hustle is not, hindi naman masama. Pero, hindi naman side hustle. Mapa-interview pa rin ako. May kilala tayo ha. Hindi tinanggap yung offer doon sa kabilang kumpanya, nagstay para nagsisisi na. Oo. May mga ganun na. So, yung person na yun, may culture issue yung company nila eh. 'Di ba? May work issue, may culture issue. Ito kasi masaya eh, doon sa company eh. Si masaya Paolo naman siya sa mga sa mga katrabaho at saka malapit sa bahay. Oo. So anyway, weigh your options and eto na yung chance mo para mag-negotiate. Negotiate doon sa parehong companies. And tingnan mo yung whole package. Tingnan ko talaga. Yung medyo superficial ka dapat. Maganda ba yung opisina? Maganda ba yung kumpanya? May aircon ba? Malamig ba? Tapos libre ba kape? Ako nag-matter sa akin kung may restaurant sa malapit. May OT pay ba kayo? Wala. Oo, yung mga ganun hazard. Kung kailangan ng hazard pay. Pwede ka bang may dental dental na insurance or yung parang perks. Yung mga madali bang umabsent, VLSL, nako-convert ba into cash? Yung mga ganun, kailangan alam mo. Para may mga bagay kasi na mas matimbang sa ibang tao na baka sa iba hindi ganun katimbang. Kagaya niyan, malapit yung bahay, okay yung opisina, eto naman, malaki sweldo. So ako, yun nga advice ko, basta ang advice ko, for me, wag ka munang lumipat hanggat hindi mo nalalaman yung full options ng both companies. And yun nga, ito yung chance mo to negotiate. Sa akin, lumipat ka kung mas magaganda ang mga kaopisina mo ron.
Tsaka wala kang pangit na ka-opisina. Yun, lumipat ka. Posible. Di ba? Kung may bidet, malakas ang tubig, masarap ang pagkain doon, may merienda, ganun. Kung libre ang kape, pwede lumipat. Kung may OTP, yan. Night differential, depende sa kumpanyang lilipatan mo. Pero sana, Paolo, nakatulong kami sa iyo kahit na medyo hindi kami agree dun sa Hindi naman tayo kailangan mag-agree Kasi parang sa'yo, magsistay ka Ako... Sa akin magsistay ako, at gagatasan. Diba? Hindi, ang sinasabi ko, before you decide, check the compensation. Hindi lang yung salary Check the full package. Check the whole compensation. And also, this is your time to negotiate. I'm not saying go to new company or go to old company. I'm just saying that beyond the salary, beyond the money, there are non-monetary things that you have to think of before deciding. And decide from there. Negotiate and then decide from there. Check the ugali of your office mates sa bagong kumpanya. Check the ugali of your boss. The work culture. May Christmas party ba kayo sa bagong kumpanya? May paraffle ba si Mayor? Diba? Required ba sumayaw sa Christmas party? Ganyan, tatanungin mo. Tsaka may outing ba kayo? Meron ba kayong team building? Kasi may baka outing sa kabila, ba kayo wala. sa Pansol? Hindi. Jed's Island Resort. Doon tayo. So there you have it, guys. Maraming salamat sa mga nagpadalang sulat, and we'll be reading more letters from our listeners in the future episodes. Please like and subscribe to Suplado Motors and the Underpaid Podcast, Stanley Chi and Zardelos Reyes. And of course, abangan nyo kami sa YouTube. Diba, Zar? Yes. So ang moral lesson dito, huwag lumipat hanggat hindi ginagatasan ang kumpanya. There you have it, guys. For Zardelos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.